lahat. Talagang ako po'y nagpapasalamat sa inyong commitment. So ngayon pong umaga, ipagpapatuloy na po natin ang ating pong pag-aaral dito po sa ating pong SOL1. So tayo po ay dire-diretso na po sa ating book 1. So ang ating pong title dyan, Cultivating a Relationship with God. So yung ating pong biblical reference ay mula po sa Psalms chapter 23, verse 2, letter A. Ang sabi po dyan, He makes me lie down in green pasture. No? So yung ating pong objektibo sa pag-aaral, una, to know what a devotional is. No? Para maunawaan po natin kung ano po ba yung ating ginagawang pagdi-devotion. Secondly, be able to apply the principle for having an effective devotional life. So, may apply po natin yung prinsipyo para po maging epektibo yung ating po ginagawang devotion. So, to understand the importance of having a relationship with God through Jesus Christ, no? And number 4, to understand the place of prayer and the word in a relationship with God. And fifthly, to understand the power that there is in the name of Jesus. And second to the last, to realize that it's only through an intimate relationship with God that we can find all the provisions for our needs. And lastly, to create a book of dreams as a means of growing in faith, no? So sa pagpapatuloy po mga kapatid, alam ko baka po mapansin po ninyo na ito pong ating topic masyado pong familiar, masyadong basic. So bago po tayo magpatuloy, I would like to tell everyone ang dahilan po kaya po binabalikan natin itong mga basic fundamentals ng ating pong gawain ay upang ito po ay hindi lang natin malamang muli o ma-review, kundi ang purpose po nito ay maibahagi po natin, ibig sabihin maituro po natin doon sa mga magiging disciple natin in the coming future. So ang purpose po nito hindi lang for self-knowledge, kundi ito po ay maituro din natin sa iba. Ayun po. So tuloy-tuloy lang po tayo. So bahagi ng introduction diyan po sa ating lesson 2, makikita po natin kung gaano po interesado na malaman po natin how interesting kung paano po si Haring David ay naging committed po sa Panginoon. Yung bakit niya nagagawa sa kanyang buhay bagaman he was a busy king nung panahon po niya, and yet kahit siya'y hari nagagawan po niya ng importansya o malalim na pagpapahalaga yung po kanyang devotional life. So diyan po nakalagay po diyan nawa ito ay maging ganun din tayo kasi we all know na tayo po kahit hindi hari yung everyday activity natin ay lagi po tayong busy. No, but one thing, sabi po ni Haring David, he loves God's house, no? There's one thing, mayroong isang bagay na hinihiling si David sa Panginoon kaya na-observe niya itong kanyang devotional life. Sabi niya, one thing I ask of the Lord, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi ni Haring David, isang bagay ang aking hinihiling, isang bagay talaga yung aking pinanais. Ang ako'y mamalagi sa tahanan ng Diyos. Sa ating pong buhay, sa kapanahunan, dapat maunawaan po natin, maraming mga bagay na pwede tayong gawin na mahalaga. But most importantly, before doing anything, dapat po nasa prioridad natin yung ating devotion na magpapatibay sa ating kaugnayan at relasyon sa ating pong Panginoon. Again, ito po'y basic, kaya binabasa lang natin. Sabi po niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Yung mamalagi sa tahanan ng Diyos, mamasdan ang kabutihan at maranasan ang presensya ng Diyos. Dapat po sa atin po mga devotional na ginagawa, ito po yung ating number one aim,
na kaya tayo nagdi-devotion, stricto tayo at nag-aalat ng oras kasi gusto natin before we start the day, maranasan natin yung kabutihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos at makita natin how good He is. Sa gayon po yung ating magiging daily activity ay magiging successful, no? Pangalawa, sabi doon, strict po yung pag-implement ni David ng kanyang devotion, yung devotional life niya, because he always prayed at the dawn. Sabi po niya, "O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you, my body longs for you. In a dry and weary land, where there is no water, I have seen you in the sanctuary, and behold your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you, and I will praise you as long as I live. And in your name will lift up my hands." So, bahagi nung devotion ni Haring David yung kanyang pananalangin na doon po ay talagang earnestly masigasig na sinisik niya ang Panginoon, no? Yung pong pagkukumpara niya, sabi niya, "My soul thirsts for you." Yung kaluluwa ko ay nauuhaw sa inyo, sabi ni Haring David patungkol sa Panginoon. Napakagandang experience po sa atin na lalo na kapag araw ng linggo na kung saan tayo po ay nagmi-ministeryo, nagpapagamit sa Panginoon, na bago po tayo humarap sa Panginoon para magpagamit sa Kanya, tayo po ay nakapag-ministeryo sa Panginoon personally, na kung saan naniniwala at nanampalataya po tayo na kung ano man yung ating tatanggapin, yun din po the same level and amount of blessing na matanggap natin, yun din po yung amount of blessing na ipagkakaloob po natin sa mga tao na atin pong imiministeryo. So sabi nga po, we can't give something that we do not have. So ganun din po, bilang mga lingkod ng Diyos, lalong-lalo nga pag araw ng linggo, huwag nating i-spare yung time ng devotion, yung panalangin before we stand before the presence of God, na kung saan tayo po ay magpapagamit as a channel of blessing to other people. Alam po natin bilang mga servants of God, our duty is to stand in behalf of the people and in behalf of God. So tayo tumatayo po sa pagitan ng Diyos at mga tao na kung saan yung mga kabigatan ng mga tao na ating pinaglilingkuran, inilagay ng Diyos sa ating pamamahala, mailapit natin sa Panginoon. And after which, mula sa Panginoon ay makuha natin yung katugunan niya sa mga karaingan na inilapit natin sa Kanya. At bilang mga lingkod, pag natanggap po natin yun sa Diyos, yun naman din po kung ano yung tinanggap natin, yun na yun din po ang ibibigay po natin sa mga tao na pinagmiministeryuhan po natin. Again, fundamentals, wala po tayong maibibigay kung wala po tayong tinanggap. Kaya talagang dapat priority po natin yun. Na kung ano man yung pangangailangan ng mga tao, malaman po natin na at sapagkat napakahalaga po yun para ma-present natin sa Panginoon at iyakin po natin na during our devotion, yun po ay malalaman natin from the Lord at during the ministering hour, ibibigay po natin sa ating mga kapatid through ministry yung katugunan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, as servant of God, as pastors, as leaders, very vital po itong devotion kasi dito po tayo, dito natin dinadala yung pangangailangan ng mga tao na sa ilalim ng ating pamamahala, dinadala natin sa Panginoon at kinukuha natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita yung mga katugunan sa lahat ng hinaing na dinala natin sa Kanya. So pag ang Diyos nag-reply na sa atin, nag-speak sa atin through devotion, natanggap natin, so ibig sabihin, mayroon na po tayong ibibigay doon sa mga tao na imiministeryo po natin. Always remember, tayo po, we only stand on the midst, no, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya nga napakahalaga na makita natin yung ating sarili na hindi po tayo yung espesyal sa gawain, kundi tayo po ay daluyan ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Yung mga membro
ay inaalam natin ang pangangailangan para iparating sa Diyos, and in return, kinukuha natin ang katugunan ng Diyos at ibinibigay sa mga tao. Napakahirap pero napakagandang pribilehiyo. At yun ay magagapan natin when we prayed before the dawn. Kaya nga si Jesus ano po siya, bago siya magministeryo, nananalangin siya. Even before his ministry, nauna yung prayer and fasting niya, 40 days. Kasi nga, natanggap niya na yung mga bagay na kailangan ng mga tao. Pagharap niya sa tao, ibibigay niya na lang. So, yung iba, hinahabaan ang panalangin pagka magmi-ministeryo na. Pero, ang sabi po nung iba, habaan mo ang panalangin mo sa devotion mo. Pag nagministeryo ka, ibibigay mo na lang kung anong tinanggap mo sa Panginoon. So, we invest time sa prayer before we minister to people. Kasi yung ministering to the people, just releasing what God has given to us, ipinapasa na natin sa kanila. So, wag mo nating baliktarin na hindi tayo magdi-devotion, tapos pagka tayo tayo mananalangin, tapos pag tayo nagministeryo, saka natin nahabaan ng panalangin, wala po yun, late na po yun. Kaya nga po nagiging superficial. Actually, kahit maiksi yung panalangin natin, pag tayo ay bago mag-preach, maiksi yung panalangin natin, kung tayo naman nag-invest na ng mahabang panalangin, before we go into the fellowship o into the meeting, sapat na po yun. Kasi nasa atin na po ibibigay na lang natin. Yun po yun. Wag po nating yung iba kasi majoring the minor or majoring the major, sabi ng iba, ay nako, ako itatayo, kaya kailangan ah, ah, paghandaan ko yun. Mananalangin ako ng mahaba pag naroon na ako. Ayan. So, isinusulat nila yung mahabang panalangin. Mali po yun. Dapat, bago tayo dumating sa lugar ng pagtitipon, before the dawn, no, nanalangin po tayo in private. Para pagdating doon, kahit hindi ka manalangin, powerful na po yung message. Why? Kasi yung message, natanggap na natin sa Panginoon prior to that at ibinibigay na lang po natin. So, yun po yun. So, also, sabi niya, he had times of praying through the night. Yun. Bakit po through the night on my bed? Yung umaga before ministering, kailangan, pero yung during daytime, napapagod din tayo, na-exhaust. So before going to bed, or even on the bed, kailangan we need to pray at night. No? Na kung saan, kasi nga, na-example ko po kanina sa parang tayo mga likod ng Diyos, parang ano po yan yung ministeryo sa sasakyan. Tayo po gulong. Para po makarating sa malayo yung sasakyan, kailangan may gulong. Pero kapag po yung sasakyan lagi hindi nagagamit, natatangos po yung gulong na-worn out. So para maging kagamit-gamit, huwag natin hintayin na matangos yung gulong, mawala yung spike kasi baka sumabog kailangan palitan. Ganun din po sa atin. Ang pang-araw-araw na pag-ministry nakakapagod. Kahit pa po tayo puspos ng banal na espiritu na kapayagan ng Diyos sa umaga before we enter into the ministry, tanggapin natin ang katotohanan after the ministry, napapagod din po tayo. Kaya nga, bago tayo matulog, napakahalaga na nagre-recharge po tayo, nakakarga po ulit tayo. At yun, through devotions or through prayer and communication with God. So from morning till the dawn. No. At doon naunawaan po natin na yung ating devotion must be nagtuturo sa atin para tayo po maging committed worshiper o committed. So sa devotion natin, hindi puro basa, hindi po puro hingi, kailangan sumasamba. So he who sacrificed thanks offering honors to me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. Titiyakin po natin na bago magsimula at bago matapos ang ating devotion, nasamba po natin Diyos. No? Sinasamba po natin siya. Pinararangalan po natin ang Panginoon. At sometimes during our devotion, God exposes our weakness. Dapat dumarating din yung point of realization sa atin as servant God na we admitted our own fault. No, si Haring David, no, the man after God's own heart, sinabi po niya then I acknowledged my sin to you and did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Yun po, Psalms 32 verse 5. So yun, so sa atin dapat matiyak natin na bago matapos yung ating devotion,
at talagang na-surrender natin yung ating puso sa Panginoon, ang ating buhay sa Panginoon na yun nga, inaamin natin, no? Kung ano man yung kakulangan. Ako, part of my prayer, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, I'm always willing to exchange my weakness to your strength. You know, ina-admit ko talaga mahina ako, na-admit ko sa Panginoon. So I'm willing to exchange my weakness to God's strength. Yun po. Hindi tayo laging nagpe-pretend na tayo ganon, ganon, okay tayo. Hindi, yung time na hindi tayo okay, we admit it before God. Huwag po tayong papayag na matatapos yung ating devotion na hindi po natin nasamba ang Diyos na kasama po yung pag-amin, pagpapakumbaba, no? Kakulangan natin sa Panginoon. At tiyakin po natin, no, before and after and during our ministry to the Lord, always aware po tayo sa God's presence, no? No, yung God's presence, aware po tayo na hindi lang natin yan kailangan pag nagde-devotion, hindi po, kahit po pag nagmi-ministry po tayo, kailangan po natin yan. So yun po nga, devotion natin is a rehearsal of God's, no, yung rehearsal of our worship in God's presence. Yung parang sinasanay lang natin na ang ating pagsamba sa Diyos sa ating devotion. But during the ministry, yun po yung actual na pagsamba natin sa Diyos na, yun nga, sanay na po tayo. Hindi yung saka pa lang tayo maghahanda pag tayo nagkilingkod na yung nasa ministry. Even before, ihanda po natin. Kasi doon po tayo na nasasanay. Ano po, napakahalaga po yan. So, what is devotional? So, ano po ba yung devotional, no? So, we relate to God through prayer. So, yung pag-devotion ay, yung kahulugan nito ay yung pong nakikipag-relate tayo or nakikipag-unawaan po tayo sa Diyos. Una, sa pamamagitan po ng panalangin. So, we truly prepare, set aside a specific time every day to be alone with God in intimacy. So tayo po nagtatalaga ng oras sa Panginoon araw-araw, hindi po para basta manalangin, para umawit o ano, hindi. Para po ma-develop sa atin yung intimacy, kalaliman ng atin pong kaugnayan sa Panginoon. Napakahalaga po yun. Yung intimacy natin na nakukultivate po at nadidevelop. Yung pong habit natin. Pag po ganun ang nangyayari na during our prayer, during our Bible study, yung personal Bible study, ang resulta nito, nadidevelop yung ating pananampalataya, yung kalapitan, yung kalaliman, yan po devotional. Yan po ang kahulugan ng devotional. Hindi lang po basta mabasa, hindi lang basta mananalangin, but the whole purpose of devotion or devotional is to grow in our intimacy. Pag pa natapos yung devotion natin, may nadagdag ba na kaalaman patungkol sa Diyos? May nadagdag bang kalapitan patungkol sa Diyos? Mas lalo ba tayong napalapit? Yun po yun. Napakahalag po nun. At doon, dapat malaman natin, during the time of our devotion, no, we share our hearts to the Lord and we reveal and He revealed His will to us. Yun nga, sa ating devotion dapat two-way po yun. Una, ipinapahayag natin sa Diyos ng may katapatan, kapakumbabaan kung ano yung nilalaman ng ating puso. At the same time, nagbubukas po tayo ng ating puso sa Panginoon para ipahayag ng Diyos sa atin yung kalooban niya sa ating buhay at maging doon sa mga tao na atin pong pinaglilingkuran. I mean, yung mga tao na inilagay ng Diyos sa ating ilalim ng pamamahala. Napakahalaga po nun. So we set time and define how long our devotional will be. So dapat tayo, dahil na ginagawa natin regular basis, depende sa ating po mga kamalahan, dapat nagagawa po tayo ng schedule. Ano bang oras? Gaano ba katagal ang oras na isi-set aside natin? Kung ang availability po nyo, kaya nyo mag-set aside ng 1 hour every day sa morning, gawin po ninyo. Pero kung hindi po nyo kayang ibigay yon, ang kaya nyo lang 30 minutes, yun po ang ibigay po ninyo. But make it sure, when you set time, you will come on time. O yung halimbawa, may alarm clock kayo, sabi nyo, Panginoon, gisingin mo po ako 4 o'clock in the morning hanggang 4:30.
magmi-meet po tayo. Dapat 'pag nag-alarm po yung alarm from niyo ng 4:00, dapat 5 minutes before 4:00 para before 4:00 siyempre nakapag-gargle na, nakapaghanda na at handang-handa na po tayo makipag-meet sa Panginoon. Hindi yung 4:00 na saka pa kayo sa, "Naku, antok pa ako," et cetera. So, it needs preparation. So, kung alam ninyo na magmi-meet kayo ng Diyos ng 4 in the AM, dapat tutulog kayong maaga. Hindi yung kaya hindi kayo magising ng maaga kasi 12:00 na nagse-cellphone pa po kayo. Hindi po, it needs preparation, it needs discipline. Kasi nga yung imi-meet naman natin hindi naman tao yun, eh, Diyos naman yun. Ako po para walang antok, kasi normally nakakatulog ako 1:00, 12:00, pero 'pag yung devotion ko, tinitiyak ko nakapagkape na ako para hindi po ako nakakatulog kasi Diyos po yun, eh, Diyos po yun. 'No? So yun nga, we look and create for space or privacy. I don't know yung mga lugar ninyo, sa bahay ninyo kung mga may private place kayo dun, kailangan talaga yung 'pag nag-devotion po tayo, tahimik po, wala pong disturbance. Nung ang simbahan po namin ay sa Alangilan pa, kahit po magastos kasi nga po, nagdi-diesel ako. 'Pag ako po magde-devote. Yan. Hello?
Hello, maliwanag po ang sound? Yes po. Okay. So, pasensya na po kayo at na-disconnect po yung laptop, lobat po pala. So, okay. So, tuloy-tuloy po tayo. Maliwanag po ulit sound. Hello, clear po ba? Clear po. Okay, so strengthening our spiritual being in order to enter into His presence. Dapat po, naunawaan po natin yon. We should understand that there are two nature coexisting with us, the spiritual nature and the soulish or carnal nature. The Apostle Paul said that the simple nature's desire is what contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the simple nature. They are both conflict with each other. So yun nga po, dapat maunawaan po natin yung kagustuhan ng ating physical na katawan ay kumakalaban o kontra sa ginugusto ng banal na espiritu. Kaya nga, ito po palaging may struggle. Kaya nga sa ating devotion, di ba, ewan ko kung nararanas yung struggle, sometimes pagod, no? Wala kayong sa mood, sometimes inaantok, but always remember, ginagawa po natin ito para mapalakas po yung ating spiritual being, yung ating spiritual na pagkatao, yung ating espiritu. Kasi nga, our spirit is the one who communicate to our God. So, dapat yung ating mga inner struggle no, sa pag-schedule, ang struggle natin, yung trabaho, ginagawa po natin ng paraan na sa ayos natin para yung fellowship po natin sa Panginoon ay nagiging maganda. Nawawala po yung mga obstacle at nagiging constant po yung commitment po natin. So however the more we pray, the more our spiritual nature is strengthened while the soulish nature becomes weaker. So makikita ho natin that the more na naging committed po tayo sa devotion, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, bahagi po yon yung ating pananalangin at yung ating pagsamba, mapapansin natin na lumalakas ang ating espiritu at napagtatagumpay nito yung ating kahinaan bilang mga tao. So yun po yun. Hanggang sa yung ating nagiging gawain ng devotion, hindi na po nagiging problema, kundi hinahanap-hanap na po natin. Ayun po. So sabi po dito, we need to pray with joy and thanksgiving. So dapat pag tayo po ay nananalangin, we come before Him with joyful songs. Yun. Before po tayo magbasa ng salita ng Diyos sa ating devotion, hindi po diretso basa. Nagsisimula po yon sa pag-awit natin sa Panginoon, pagsamba natin sa Kanya, pagbibigay ng papuri sa Kanya. No? Ina-adore natin yung Panginoon. No? Ikinocultivate natin yung attitude of praise at all times. No? Nakakaroon tayo ng attitude na bago tayo manalangin, talagang napupuri tayo sa Panginoon, yung umaawit tayo sa Kanya. No? At pagkatapos noon, saka pa na tayo magbabasa ng salita niya at yun nga, understanding the word is very important. Na pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, hindi lang basta basa, dapat unawa, dapat may intindi. Nung ako po ay bago pa sa pananampalataya, dahil nga ako po noon ay working student, kailangan ko ng maraking oras kasi ang trabaho ko ay self-support ako, buy and sell sa palengke. So yung ginagawa ko noon, talagang yung mga rema word sa akin, yung mga verse, isinusulat ko sa papel. So kasi kulang yung oras ko, so pag nasulat ko sa papel, gugupitin ko siya. At pag may mga libreng oras ako sa araw na yon, binabalik-balikan ko siya. Ano bang ibig sabihin nito? Inuunawa ko siya. O ganun po, napakahalaga po na hindi lang tayo basta nagbabasa. Inuunawa po natin yung atin pong binasa. Kasi pag hindi po natin inunawa, hindi po natin maikakabuhay. Ayun po yun. When we understand the word, a fire is lit in our hearts. Kasi po, pag naunawaan po natin ang salita ng Diyos mula po sa ating puso, ito po talaga ay parang apoy na hindi natin mapipigilan upang ito ay
gawin. Napakahalaga po ng understanding. No? So I would like to share something, wala po dito, with regards to understanding the word. Katulad po nung Book of Philippians, no? Sabi niya chapter 4 verse 19, "For my God shall supply all your needs according to His riches and glory." Alam nyo, yan po, most interpreted verse in the Bible. Kasi lahat po ng Kristiyano, kiniklaim po yan, that my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Sample lang po yan, ha. Yan po, the most interpreted. Bakit? Lahat po ng mga Kristiyano nakiklaim po niyan. At ako, dati, biktima po ako niyan. Lagi ko sinasabi, and my God shall supply according to your riches and glory. The problem is, hindi ko naman natatanggap yung mga supply na pinangako. Then one time, I study it hard. Inaaral ko talaga yung background. Doon ko po natuklasan yung konteksto nun. Yung palang mga tao na may karapatan lang na mag-claim nung Philippians 4:19 ay matatagpuan doon sa mga naunang talata. Yung pala yung mga tao na sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kasi sabi ng Apostol Pablo, nagpapasalamat ako sa inyo kasi dahil sa inyong suporta, hindi ako nakulang at higit pa inyong mga kaloob. Kaya nga, mula sa kayamanan ng Diyos na aking pinaglilingkuran, ibibigay sa inyo yung pangangailangan. So noon, naunawaan ko, ang pwede palang mag-claim lang dito yung mga tao talaga na sumusuporta sa gawain, yung nagbibigay sa gawain ng may katapatan. Nung malaman ko yun, I discipline myself na kailangan paglaanan ko ang Panginoon ng bahagi ng aking pananalapi para suportahan. Nagbibigay ako sa hindi lang ikapo, hindi lang offering, as necessity arises, talagang sinisikap ko. And then, nung natutunan ko po yon, naunawaan ko, doon ko naranasan, ang Diyos hindi po nagkukulang. So napakaalaga yung understanding of the word, hindi lang basta basa, dapat unawa, dapat intindi. Napakahalaga po nun. And God is so really faithful. Kaya maraming mga verse sa Bible na hindi naunawaan. Kaya yung mga tao na nagkiklaim, hindi nila naranasan. Kung gustong maranasan, unawain. At pag naunawaan, ikabuhay, saka mararanasan. Understanding the word is very vital. No? So Jesus taught His disciple how to pray. Tinuruan po ni Jesus yung mga 12 disciples niya, paano manalangin? Take note of this, hindi po tinuruan ni Jesus ang mga alagad niya how to preach. Wala po sa Bible na sinabing, and Jesus taught His disciple how to preach. Wala pong ganun. Ang itinuro, Jesus taught His disciple how to pray. No? Prayer is the key that allows you to relate God. Kaya itinuro yung panalangin kasi ito yung nag-iisang susi para tayo po maka-relate sa Panginoon. Sabi, when you come home, you use the correct key to enter the house. Di po ba? Pagka tayo ay umalis sa ating bahay para hindi mapasok ng magnanakaw, inilalak yung mga pinto. At sa ating pagbalik sa ating bahay, kailangan dala natin yung susi para makapasok tayo. Ganun din po yung panalangin. Totoo po na ang presensya ng Diyos, naroon ang kapahingahan, sa presensya ng Diyos, naroon ang katugunan. Pero para makapasok po tayo sa presensya ng Diyos, dapat dala po natin ang susi. At ang susi po sa pagpasok sa presensya ng Diyos na kung saan tayo mga lingkod niya ay makakatanggap ng kapahingahan, ng kagalakan, lahat matakuha natin. Kailangan dala ang susi. And the key is prayer. Ang susi po ay panalangin. Maliwanag po? Maliwanag po ba sa lahat? So, all prayer is always answered. So, yung panalangin po, laging tinutugon, no? God delights in listening to every word that comes out from our mouths. Tandaan po natin, bakit tayo kailangan manalangin? Kasi lahat ng panalangin po natin, tinutugon ng Diyos. Tinutugon niya, the Lord wants us to enjoy intimacy with Him. Just as a loving father enjoys his relationship with his children, God is always eager to send His angel to work in our favor so that the desire of our hearts can be met. If we are able to ask with faith, He will do it. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. So, how will He not also, along with His Son, graciously give us all things? So, sabi niya, kung naibigay nga niya yung kanyang anak, yun ang pinakamahalaga. Hindi ba kayang ibigay ng Diyos sa atin
ang kanyang anak kasama ng lahat ng ating mga kailangan. So ang Diyos po natin ay Diyos na Ama. Siya'y magulang, no? Nagpakilala siya as Ama. At bilang nature po ng mga ama, wala pong mga ama na nagplano na ang kanyang anak mahirapan, ang kanyang mga anak parusa. Wala. Lahat po ang pangarap ng ama sa anak. Kabutihan, kaalwanan, ganun po ang Diyos. Sometimes hindi po natin nauunawaan bakit hindi agad natin natatangkop. It doesn't mean na hindi po tinugon. Kasi alam po ng ama ang tamang panahon kung kailan. Parang yung mga ama po dito sa lupa, Pastor Frankie, kung may anak siya noon, gustong mag-drive, wala pang lisensya, hindi niya pinagdadrive. Sasabihin ba ng anak, ayaw ako ng ama ko na matuto? Hindi. Gusto nung ama na matutong pagdadrive. Kaya lang, gusto nung ama na yon may lisensya muna. So God always answers prayer in His time. Ganun din po tayo di ba? So ganun po. So kailangan yung pananalangin hindi po natin pinagsasawaan kasi walang panalangin na hindi tinutugon ng ating Diyos. Ngayon, sa ating pananalangin, dapat po maunawaan natin that Jesus is the only mediator. For there is one God and one mediator between God and man, and that man is Christ Jesus. So sa ating paglapit po sa Panginoon, seeking God's favor, God's blessing, God's anointing, wala pong ibang daan kung hindi po si Jesus, no? So, hindi po definitely what I'm trying to say is this. Tayo pong mga Kristiyano, araw-araw may pangangailangan. Minsan nga lang malaki, minsan maliit. Ngayon po, malaki o maliit, dapat po alam natin na ang Ama, ang Diyos Ama lang makapagbibigay. Kaya nga, lagi tayong lalapit sa Kanya sa tamang paraan. At ang tamang paraan, lumapit tayo sa pamamagitan ni Jesus. No? Kaso po, marami sa atin, no? Ito parang review. Pag may kailangan sa Diyos Ama sa langit, sa halip na kay Jesus dumaan, nadaan sa social media. Kaya nga, kita mo yung iba, pagka may problema, sa halip na dumaan kay Jesus sa panalangin, sa devotion, ipopost. Ay, nako. Ayan. Sabi nga nung iba, anong ba naman yan? Pati yung tampuhan nila, pinopost sa Facebook. Mali po yun. Ang kalutasan sa problema, hidwaan, hindi po nalulutas sa social media. Nalulutas po sa panalangin, sa pamamagitan ni Jesus. Yung iba naman, hindi social media. May tampo sa girlfriend, boyfriend, o anak, sa magulang, o sa halip kausapin ng Diyos sa panalangin, sasabihin sa kaibigan. So, alam mo, ang tatay ko ganito. Sasabihin kung girlfriend, alam mo, nagbago ng girlfriend ko, sasabihin ng kaibigan, ayaw mo na. Problema. Bakit? Hindi sa Panginoon sinabi sa tao. Tandaan natin, all good things comes from above, come it down from the Father of lights, to whom there's no shadow of turning. Galing sa Diyos Ama, sa puso ng Ama. Pero para dumating sa atin, kailangan dumaan muna kay Jesus. At yun ay sa paraan ng pananalangin. So we better consult Jesus before consulting people and social media. Ayun po yun. Minsan nami-mislead tayo. Pag meron tayong kailangan, post agad sa Facebook. Pag meron tayong kailangan, text agad kay kapatid, text agad kay kuya, text agad kay pastor. How about yan? Kailan lang ipararating sa Diyos? Pag hindi sumagot si kuya, pag hindi sumagot si pastor, saka lang ang Diyos. Mali po. Before going to other, go to Jesus because He is the only mediator between God and man. Yun po yun. And always remember that God is our provider. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. God is Lord of all things. No? God is the source. Lagi po sabi ko pa sa William, God is the source. People are resources. Ang Diyos ang pinagmumulan. Yung mga tao, padaanan lang. Kaya, dito po sa Jensen, isa sa kinakatuwa ko yung policy na no solicitation. No solicitation sa tao. Pero ang totoo niyan, if we solicit God's will and favor every day, ang Diyos po ang bahala. God can touch people. At ang kagandahan po nun, alam ng Diyos kung sino yung taong makakatulong sa atin.
pag tayo ay sa Kanya lumalapit sa pangalan ni Jesus. Marami frustrated kasi nga, people touches people. Sasabihin, alam mo, sabi ni Lord, ikaw daw ang makakatulong. Kaya disappointment. Let God speak to people. Tandaan po natin, the God, our Father, is our source. Gumagamit lamang siya ng resources. Sometimes people, sometimes company, sometimes our job, sometimes our brethren. Pero resources lang sila na ginamit ng source. Ang lahat talaga nagmumula sa Diyos. Yan po yan. God is our provider. So, hindi po natin binabaliktad na kung saan pag may kailangan tayo, sa tao agad tayo magsasabi. Pag wala may tulong ng tao, saka tayo mananalangin. No, manalangin muna tayo at hayaan natin ang Diyos ang gumamit ng tao. Hayaan natin ang Diyos ang humipo sa mga tao na pwede niyang gamitin. Huwag tayong humipo. Mabibigo po tayo. Jesus said yes to the promise. Kapag nangako po ang Diyos, tutuparin po niya ang kanyang mga pangako. Hindi po nangako ang Diyos para po bibiguin. Nangako po siya para tutuparin. God is a promise keeper. And He also promised to carry out our burden. That's why He said, come to me all of you are weary and burdened, then I will give you rest. He promised to answer all our prayer. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receive. He who seeks, finds. And to him who knock, the door will be open. Jesus said yes to the promise. Kaya dapat po yung mga hinihingi po natin ay may kaugnayan sa pangako ng Diyos. Kaya nga dapat yung familiarity sa Word of God, napakahalaga na pag tayo nananalangin, pinapaalala natin sa Diyos na, Panginoon, sabi mo po sa akin doon sa iyong salita nung ako'y nag-devotion kanina o kahapon, sabi mo po, ganun po. Napakahalaga po na hindi po sisirain ni Jesus ang pangako po niya. Lahat ng mga pinangako niya sa kanyang salita, tutuparin niya kung yun ay para sa atin. At malalaman natin yun through our devotion, through our communion with God. So yun po. And finally, napakahalaga po na we have a book of dream. Ano po yung book of dream? Yun po yung sinasabi ni Pastor Paeng na mayroon po kayong diary book ng inyong prayer. No? Lagi ko pong sinasabi hanggang ngayon, alam niyo po mga kapatid, hanggang ngayon meron po akong diary book way back year 2000. Year 2000 pa po yun. Ngayon, lumang-luma na, pero hindi ko po tinatapon. Kasi nung 2000, hindi pa po ako GNCIM, ay nangusap ang Diyos sa akin during my devotion. Sabi niya, gagamitin kita sa isang lugar na ako ang magdadala at bibigyan kita ng lugar na ako ang nagbigay. Sabi ko sa Lord, ako po yung nag-resign, pagod na po ako, paano mangyayari? And sabi ng Lord sa akin, hindi, magaganap yun, ako may pangako. Alam niyo, sinulat ko po yun. Yun po May 5 of 2000. Pagkatapos ko pong matapos ng devotion, nag-resign po ako noon doon sa Jesus 91. Yun po ang church ko namin. Pero alam niyo, tapat ang Diyos. After 3 years, ako po ay naging pastor ng GNCIM. Kaya yung GNCIM Batangas po, yun po ay August 5 of 2023. Hindi po ako nag-apply. Kusa po nilang ni-request sa akin na magpastor para sa kanila dito sa Batangas. At alam niyo po, after 21 long years, ang tagal namin ng upahan, pero after 21 long years, binigyan kami ng Diyos ng lupa dito sa Siko at ng simbahan. Medyo matagal, ano po, kasi nga 25 long years of waiting. And yet, God has proven to me, He is faithful to His word. At alam ko, yung Diyos po na yun, hindi po nagtatanging. Kaya napakahalaga po yung devotional book. Ako po, tinitreasure ko po yun. Every time po na noon, nagpapagawa kami ng simbahan, may kakulangan, tinitreasure ko po. Babalikan ko. Sabi po, Panginoong, ako ay year 2000, bibigyan nyo po at kayo po ang magbibigay. So, hindi ko po kailangang manghingi o magsolicit kasi kayo po may pangako. At ang Diyos po ay napakatapat. At ang Diyos po ay napakabuti.
ang puntos ko po, we need to have a dream book, yung pong pagsusulatan po ninyo. Para po makapag-audit po kayo ng inyong mga panalangin. O alin na ba yung natugon ng Diyos, praise God, ipapatotoo mo. Alin yung hindi pa tinutugon, praise God, itapanalangin mo. Kasi believing that God answer all our prayer. So yun po, maraming salamat po. Magbe-break po tayo ng 5 minutes and we will go to book 2. Shall we pray? Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa mga oras na lumipas ng aming pong pag-aaral na yung salita. Salamat po sa karagdagang paalaman, encouragement patungkol po sa aming devotional life, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay katagpuin po ninyo sa bawat devotional time namin. Hindi lang mo kami kakatagpuin, kundi doon kami yung tuturuan, kami yung palalakasin, kami yung huhubugin, kami yung babaguhin sa pamamagitan ng iyong salita. At kami rin ay yung pupunuin upang sa paglilingkod namin, mayroon na kaming maibibigay sa mga taong inilagay mo sa ilalim ng aming pamamahala. Papalain niyo po si Pastor Paeg, si Pastor Bibilin, si Pastor Paul, lahat po ng mga associate, ng mga leaders, ng mga worshipers, lahat po ng mga primary and cell leaders na iyong tatawagin, nawa ang bawat isa. Pagpalain mong lubos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, break po tayo ng 5 minutes.